O panoorin natin 'to, May napansin si Senator Marcoleta, Hindi naman siya sinasagot. Hindi sinasagot, hindi siya tinatanong. Pero siya ang sumasagot. Ibang klase talaga, May pinagtatakpan talaga. Itong si Pinky Lacson talaga, may pinagtatakpan. O pakinggan natin, panoorin natin 'to. Kupal talaga itong Lacson ito Pinagtatakpan talaga. Sabi nga nila, muro-muro lang talaga itong Senate. Naulit na naman, muro-muro na naman Nagagalit sa nangyayari na para bang ipinagkikibit balikat lang. Ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang pinibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo? Meron Hindi naman tinatanong itong si Lacson Siya ang sumasagot-sagot Diretso-diretso Kasi mabubuko yung dala niyang witness Mukhang nahahawa na kay virus. Taning witness. Hayop talaga itong Lacson talaga. Sagot na sagot, di naman siya tinatanong. Kupal talaga. Kung sino po yung sumasagot. Kasi po, kung nagtatanong ang isang tulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung Diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari, kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan Ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sanang... Kaya nga, sinabi ni Kutesa yan Ang problema, wala na. Pinatahimik ng mga sindikato. Tampalos-los talaga hayop to. Kupal yan. Romualdez niyan. Ito. Sa Senate hearing to. Yeah, Diskaya Romualdez issue. Then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarind House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that.
Ang may-ari po dati, Doris Allah, Lacson, hindi ko naman ang tinatanong, ikaw yung sagot na sagot eh. Ikaw ba yung nakatira doon? Ayop ka talaga kupal ha. Dala-dala ka ng witness eh, taning witness pala yan ha. Takpan mo na naman si Romualdez, hayop ka, kupal ka talaga. Grabe ka, di ka naman tinatanong, sagot ka ng sagot. Dapat ina-scripted mo yung yung dalawang witness dyan. Hayop ka, di ka na. Ikaw ang sumasagot, kupal ka talaga, hayop ka. Saysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina Yes. at referring to Diskaya. No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. And another one, I think Mark Venture something, at saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. So yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot. Hindi rin tinatarget kitang balos-los ha. Grabe. Takpan mo pa, hayop ka, kupal ka. Dapat kinaladala mo pa yung witness diyan. Pareho kayo ni Tito Soto, hayop kayong dalawa. Alam niyong maraming magnanakaw, purakot sa gobyerno, hayop kayo. Kupal kayo. Takpan mo. Nililiis niyo yung nililiis niyo talaga, kupal kayo, hayop kayo. Disregard because sabi ko nga there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang So, hindi totoo, hearsay. Hayop talaga kayo. Hayop talaga kayo, kupal talaga, hearsay. allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon, February or January, at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So, hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, this is something that the OJ or the Ombudsman and or the Hindi pala inap Bakit nag-senate pa kayo? Kaya nasasabihan kayong buro-buro Hayop talaga kayo, kupal kayo. Hindi pala inap Ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sap-sap at saka mga dilis. Hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But meron bang malaking isda? Ha? Itang balos-los. Romualdez. Charis. Sandro, Marcos. Pork Barrel King yung dalawa. Yung mga congressman. Hayop kayo. Kupal kayo. Kupal talaga yun. Mga senador yung ina ninyo.
Hayop talaga kayo. Nililis yung ano. Pinagtatakpan niyo si Tambaloslos. Kasi alam niyo naman hindi kayang kasuhan niyo si Tambaloslos. Kasi pag pinasuhan yan, mayayari si ano, bangag. Cocaine addict, sabi ni Aimee. Ha? Kaya hanggang maaari nililis niyo. Hayop kayo. Grabe na kurakot na. Musik talaga kayo. Muro-muro talaga. Repeat, hindi ito enough. Itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. So with that, I would like to ask your permission to excuse the two ladies. Meron pa? Sige, okay. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Dito sa code namin, sino si Pala, Marie? Romualdez Media Servicio Production Corporation. Sino yung sino yung Joy? So ikaw si May. May, napanood mo ba si Saldico nung siya ay nagpadala ng mga video na kung saan sinabi niya na nag-deliver siya ng 1B doon sa bahay diyan sa Tamarind Road in Forbes. Nasa rito nasa social media to. Lahat napanood to Napanood Hindi mo? ko po siya direkta na panood, pero nung nabanggit po sa amin regarding 30 Tamarind, we got curious. Oo. Naging curious ka. Pagkatapos, natatandaan mo ba na sinabi ni Saldico na si Speaker Martin ang nag-designate nung lugar na yon na pagdadalhan ng 1B? Nandun din sa ano yun. Di ko lang matandaan yung pagkakasabi pero yung gist ganito niya sinabi. Napanood nyo ba yun? Wala po ako matandaan na ganun. Pero nabasa po namin yung report regarding sa 30 Tamarind. Yun nga. And then, Natambakan ng pera. maaring natatandaan nyo na sinabi rin ni Saldico, doon din sa ano na yon, sa paghahayag na yon, na si Yusek Jojo Cadiz ang tumanggap na yun ay drop-off lamang ng delivery sa bahay daw ng ating Pangulo daw sa Nara. Ando, siya yung nagsasabi siya nagsasalita Napanood ko yun Tinatanong ko lang kung kayo napanood nyo din yung ganong klaseng paghahayag na ginawa ni Saldico. Hindi po namin nasubaybayan yung mga hearing at saka yung news. Naging curious lang po kami nung nagkaroon na nga po ng report tungkol dun sa 30 Tamarind. Oh, So hindi po namin matandaan yung news na ganun po. okay. Oh, napanood nyo ha. Masayang na naman ang pera at oras. Muro-muro, wala na naman nangyari. Anak ng kumag talaga. Yung Senate hearing talaga itong lakso na ito. Hindi naman siya tinatanong, siya ang sumasagot. Ako, mukhang tanim witnessin parang si virus. Bago.